guys ng inalagaan natin ng mga baboy. Bali 4 pieces po sila. Binili namin ito noong April 26. So ngayon ay first week pa lang ng July. So sila ay 2 months and 1 week pa lang po. Biglaan nga kasi dito sa Bicol guys, bumaba yung presyo ng live weight. Nung nakaraang linggo lang ay nasa 220, tapos biglang nag 200 and then biglang naging 180, 170 na lang. Sakto kakaubos pa ng aming pakain. Sabi ko, wag nang bumili at ibenta na lang namin. Kinumpute naman namin kung maibebenta namin ito ngayon na 2 months pa lang is meron pa rin naman tayong kikitain. So ito yung mga tips ko sa inyo guys kung gusto nyo mag-alaga ng baboy. Huwag nyong isasakto na magbebenta kayo ng July at August kasi bumababa po yung presyo talaga pag ganyang buwan. Nagbakasakali lang kami kasi sabi ko ang taas-taas talaga ng baboy nung kami ay bumili nung April. Kaya sabi ko baka magtuloy-tuloy pero ayan na naman siya. Nung bandang July at saka August, bumababa na naman po yung presyo ng live weight. So ito yung lesson learned sa atin kung gusto natin mag-alaga ng baboy. Siguraduhin natin na ibebenta natin siya makalipas ang July at August. Yan mga bare months, medyo okay yung mga presyo dyan. Sa pag-aalaga ng baboy ay talagang sugal din po at saka didiskartehan mo rin sa pakain. Sakto nga tayo ay nagkakarinderya, so yung ibang mga kanin ay naisasama natin dito ngayong mga 2 buwan na sila. Pag 2 buwan, pwede nating halu-haluan yung kanilang mga kinakain. Ganun yung ginagawa namin kaya hindi rin kami masyadong gumastos sa kanilang feeds. So magkano nga ba ang ating kinita dito sa ating baboy? Bali ang nagastos natin dito guys sa biik nung binili natin siya 17,200 po. Bali, 4,300 ang isang piraso. Sa pagkain naman nila, gumastos kami ng 21,000 pesos. So, lahat ng nagastos natin is 38,480. Nagtanong-tanong nga kami paikot dito sa may sa amin malapit yung mga kumukuha ng baboy kung magkano na talaga ngayon ang live weight. So, ayan, hindi nga sila nagkakalayo. Merong 180, 170 at yung iba may mga bracket. Halimbawa, 60 kilos pa lang yung baboy mo, 160 pesos lang. Kapag 70 kilos naman yung baboy mo, 170. So, dito sa napagbentahan natin, wala silang brackets. So, same lang yung price kung mababa man yung timbang o mataas yung timbang ng mga baboy natin. Dito na nga lang kami nagtimbang sa kapitbahay. Yan yung kapatid ni Mama. Digit kasi yung kiluhan dito kaysa sila yung magtitimbang or may dala silang kiluhan. Siyempre, hindi naman natin alam. Merong mga madadaya kapag ganitong bilihan ng baboy. Bali, 3 lang yung nabenta namin, guys. Nagtitimbang ng 194 lahat. Yung isa ay 66, tapos 2 64. Ang total na pera natin ay 32,980. Kulang-kulang 33,000 na din. Tapos meron pa tayong isang baboy na hindi pa nabebenta. Kung mabebenta natin yun ng 10,000 ay meron tayong 43,000 at ang nagas natin ay 38. So meron lang tayong 5,000 na net income. Hindi tayo masyadong kumita dahil nga inabutan tayo ng pagbaba ng live weight. Pero okay na din kasi bumalik yung puhunan natin at nagkaroon pa tayo ng 5,000. Inabot lang natin yung 200 na live weight. Naku po, tiba-tiba tayo. Okay lang yan. Marami naman tayong natutunan sa susunod. Siyempre, hindi na natin gagawin yun. Yun lang. Don't forget to like. Bye! After nga natin magbenta ay nagpunta naman ako sa bayan para mag-meeting kay Kuya Kel sa kanyang school and nagsabay na rin ako ng pag-grocery ng ating mga kailangan dito sa bahay. Almost 1,000 pesos na nga itong napamili ko guys. Grabe no? Bilis ng pera. Ayan yung mga sabon-sabon lang naman na panlaba. Tapos yung ating shampoo. Tapos ayan mahilig kasi sila guys sa mga downy-downy mga malalaki na nating anak yun nasa high school at ating senior high school na estudyante. Tapos alcohol. Ako never akong nasanay. Hindi ako talaga nagdadowny ng mga damit-damit. Tapos binili ko rin pala sila ng toothbrush dahil yung mga toothbrush nila ayan sobrang dudumi na. Ang binili ko na nga na toothbrush sa kanila ay yung kulay itim, yung malambot na talaga siya. Habang yung ating mga Jonakis ayan, busy sa kanilang mga ginagawa. First time nga, naku po, ay inutusan ko yan magtiklop-tiklop at ako'y mag-aayos nga dito sa kusina. Hindi nga uutusan ay hindi magkukusa itong mga to na gaganyan, nagumalaw dito sa bahay dahil mga panay, nasa kapitbahay, mga nagse-cellphone. Kaya yan, tuwan-tuwa din yung ama nung nakita na ganyan yung ginagawa ng kanila. First time nagtitiklop si Jillian. At share ko rin sa inyo guys, kinabukasan ay birthday naman natin. Actually wala talaga kaming handa guys. Ewan ko ba kay Papa Alden. Sabi niya maligo ka muna. Tapos pag-akit ko dito guys, ayan, meron na silang mga paganyan. May mga cake na. Pero nakita ko kanina ay nagpaluto lang siya nitong maha. Tapos yung biko, merienda nga. Tapos ay pag-akyat ko, meron ng pa-cake. Talaga naman. Naku, alam nyo naman, never ako nag-celebrate, naghahanda-handa ng ganito sa aking buhay. Ayoko kasi ng gastos, charot. Tsaka ayoko din ng mag-abala pa. Yung, alam mo yun. Alam nyo na yun. Basta, wag na magpaliwanag. Sa inyo mga kapatid natin, mga kapitbahay, merienda time na. At syempre, bago tayo magsimula, ay mag-blow muna tayo ng ating cake. At syempre, itong isang excited mag-blow. Oh. Sabi nga niya, happy birthday, Mama!
magbo-blow tayo ng cake ha. Tutulungan kita. O, ayan na nga. At tuwan-tuwa. At nag-blow kami ng cake namin. Paano ba yan? Kainan na. Tara, lafang. After nga niyan, ay ayan. Ako po, ang ligpitin, ang hugasin at may kakain na nga after ng ating handaan. Buti na lang natapos din agad. Baka mamaya maabutan nila yung ating handaan at makikain na rin. Pero ang dami pa rin naman sobra. Kaya okay lang yun. Kung makikikain sila, libre na sila sa merienda. Ngayon ngang buwan na to na June tsaka July guys, simula pumasok yung June at tsaka July, sobrang humina itong ating kalenderya. Grabe. Pero ayun, pagpatuloy lang natin, ganun talaga, kailangan natin magtiyaga. Meron talagang mga buwan na mahina at meron din namang mga buwan na malakas katulad nung May, April, mula nung March, yung mga uwian ng mga estudyante, tapos balikan nila sa Manila nung bakasyon, sobrang lakas, busy tayo kaya hindi tayo nakakapag-vlog, pero ngayon ayan, matumal na rin ngayon guys itong kainan, kaya tiyaga-tiyaga na lang muna tayo, konti-konti na lang muna yung lulutuin, kasi nga hindi naman ganun kadami yung mga kumakain. Ang iniisip na lang namin, makakalibre kami ng kain sa araw-araw and matutubuan ng kaunti yung ating pera dito sa kainan. Pag may pangbayad tayo ng bills, hindi na natin iisipin, ito na natin kukunin, ganon. Pero minsan nagne-negative din kami dito guys, lalo na kapag marami kaming nasaing tapos wala masyadong kumain, nasisira na kasi yung kinabukasan. Hindi rin naman namin kayang ubusin, tapos minsan napapakain na lang sa aso yung mga ibang ulam, yung ibang kanin, di ba? Sayang naman. Pero ganoon talaga sa negosyo, hindi naman palagi na Pasko araw-araw, na malakas araw-araw. Ganyan talaga, merong mahina. Kaya hindi natin dapat iasa dito lahat. Kailangan natin maghanap pa ng ibang extra income para hindi tayo mamulubi. After nga natin maglinis-linis, ay time naman para ihatid na sa school itong batang to. Ali, dalawa yung pinapasukan niya guys. Meron siyang 8 to 9 a.m. Tapos 10:30 to 12:30 naman. Ay, nilabasan. Ay, bastos ng bunganga nito So, share ko sa inyo guys itong ginagamit ko. Nakita ko lang din ito kay Miss Janela in Japan. Kung nanonood kayo sa kanya. So, ginaya ko lang din kung e-effective ba sa atin. Ang gusto ko nga dito ay nung mga unang week na ginagamit ko ito, sobrang fluffy talaga sa mukha guys. As in, pag hinawakan yung mukha mo, malambot talaga siya after mo mag-mask. 20 minutes mong ibababad yung mask and then babanlawan mo at mag-apply ka naman yung kanilang water cream. Hindi po everyday magmamask ha. 2 times a week lang ako gumagamit ng color orange. Tapos ito naman yung gagamitin after. May content nga ito na ceramides na good for our skin, lalo na sa ating face. Tapos gawa pa ito, formulated pa ito sa France. Para sa skin ko, okay na okay siya guys. So worth it yung pagtatry natin. Nasa comment section yung link kung gusto nyo ring subukan. Super lambot niya sa balat, grabe.